Simba ko lang magandang mukha ng dalaga. Nangdat na nito ng ama sa malawak nilang salas. Bukod kasi sa merong buwan ng dalaw si Kiara, ay hindi rin siya makalabas sa ngayon. Ang aga niyo yata ngayon, Dad. Wala bang masyadong trabaho sa Office of the Governor? Tamad na tanong ni Kiara sa amang isang public servant ng kanilang lungsod. Malapit na rin matapos ang termino nito at sa darating na halalan ay nagpaplano na itong pumasok sa Kongreso. Maganda ang mithiin ng gobernador sa kanyang bayan. Hindi to ganid, lalong hindi buwaya. Mapagkawang gawa ito't matulungin. Nais nitong mapabuti ang sariling bayan, kaya tatakbong senador. Ngunit nang dahil sa magandang mithiin na yun ng gobernador ay napapahamak ang buhay nito. Tinikto sa mga buwayang nais makaupo rin sa pwesto. Malakas kasi talaga ang gobernador sa mga tao. Gustong gusto ito kaya't pinag-iinitan ng mga kalabang gusto lang namang mangurakot sa bayan. Tumabi si Ginoong Rafael Guerrero sa unika iha at marahang ginagap ang palad nito. Hinaplos din ito ang malambot at maalong buhok ng anak, tsaka ngumiti ng matamis. Hindi basta-bastang natatapos ang trabaho ko, anak. May nagtangka muling kitilin ang buhay ko, kaya maaga akong umuwi. Sumabog ang sinasakyan ko. Siguro, kung hindi ako huminto sa isang department store upang bumili ng inumin doon, ay baka pinaglalamayan na ako ngayon. Anak, mas dumarami pang death threats na dumarating sa mailbox. Maging sa opisina ko. Hindi biro ang lahat ng pananakot na natatanggap ko mula sa mga kalaban. Mapa sa politiko man o sa mga negosyo natin. Dinadamay ka na rin nila dahil alam nilang ikaw lang ang tanging kahinaan ko. Kaya't kailangan protektahan kita ano man na mangyari. May kinuha akong bodyguard mo. Makakasama mo siya saan ka man magpunta, iha. Hindi mo kailangan maalangan dahil mabait at simpatikong nakuha kong magbabantay sa'yo. Anang Ginoo. Guwapo siyang binata, iha. Pahabol pa nito. Ang kaninang nakapangalumbabang dalagay na paayos ng upo. Nagpapalpitate pa ang kilay ni Kiara, kaya't hindi ng kanyang ama mapigilan ng hindi mapangiti. Nanganganib ng buhay niyo sa trabaho niyong yan. Umalis na lang po kayo dyan. At saka, seryoso ba kayo, Dad? Ako, bibigyan niyo na naman ng bodyguard. Itinuro niya pang sarili. Hindi kasi siya makapaniwala nga abot na naman siya sa ganitong sitwasyon. Meron na namang bubuntot sa kanya. Ano po ba ako, bata? Oh, come on, Dad. I don't need it. Kaya kong protektahan ng sarili ko. Para saan pa po ang pagpapapasok niyo sa akin sa mga training schools kung bubuntutan lang ako ng kung sinong Poncio Pilato? Umirap siya sa hangin bago nagpatuloy. My answer is no, Dad. And that's final. Pinal niyang sabi tsaka pinatay ang TV. Akma pa lang sana siyang tatayo nang pigilan siya ng ama sa braso. Iha, sandali. Hindi makakaya ng self-defense ang bala ng baril. Hindi biro ang mga taong gustong gawan ako ng masama. Mapaalis lang ako sa pwesto. Please, anak. Ginagawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. Ayoko lang na mapahama ka. Ikaw na lang ang meron ako eh. I treasure you, my princess. Kaya sige na, pumayag ka nang magkaroon ng bodyguard. Pakikiusap ni Rafael sa unika iha. Napabuga tuloy si Kiara ng hangin dahil sa paglalambing na iyon ng ama. Hindi niya naman ito kayang pahindian kapag ganito na ang tono ng pananalita nito. Mahal niya ang ama niya kahit may pagkataklesa siya. Okay, fine. Wag lang sana akong sasakalin ng bodyguard na sinasabi niyo. Kondisyon niya. He's a good man, iha. Hindi kanya magagawang saktan. Namamanghang-ani ni Rafael sa dalagang anak. That's not what I meant, Dad. I know na hindi niya gagawin yun dahil matatanggal siya sa trabaho. Ang sinasabi ko lang, wag akong pakikialaman ng bodyguard niyo nang walang maging problema. Paliwanag niya. Kibit balikat lamang naging tugon sa kanya ng ama. Napairap na naman tuloy siya sa hangin dahil mukhang mangyayari na naman ang nangyari sa kanya ng nagdaang mga taon noong nagkaroon siya ng unang bodyguard. Lahat ng kilos niya ay nakasunod ang taong binayaran ng kanyang ama upang siguraduhin ang kaligtasan niya. Umabot pa sa point na pati sa paggamit niya ng banyo ay nakasunod noon ang bodyguard niya.
Though thankful naman siya pero nakakainis na rin kasi ang sobrang pagbuntot sa kanya noon ng bodyguard niya yon. Napakahigpit din ito. Kung hindi nga lang nagkaroon ng problema sa pamilya nito na nasa probinsya, ay baka hindi nito iniwan ang trabahong sinumpaan. And lastly, Iha, hindi ka na rin muna pwedeng lumabas hanggat hindi pa nagiging ligtas. Stay here hanggang sa mahuli na ang taong nagpapadala ng mga death threats sa atin. Pahabol pa ni Ginoong Rafael. So anong yung bodyguard na sinasabi niyo? Tikwas ang kilay na tanong niya sa ama. You'll know kapag nandito na siya, anak. Nakangiting sagot sa kanya ng ama. Hindi na lamang nagprotesta pang dalaga. Iniwan niya na lamang doon ang ama at nagkulong sa sariling kwarto. At upang hindi naman siya gaanong maburyo, ay nagpatugtog siya ng nakakaindak na musika. Ngunit kahit pag-gaano ka-energetic ng music ay hindi nun napalis ang nabuburyong mood niya. Gusto niyang umalis at enjoyin ang araw. Ang kaso hindi niya yun magawa lalo't marami ang kamera sa kanilang mansyon. Kapag pa naman sinabi ng ama niya na wag lalabas, ay talagang hindi siya nito hahayaang makalabas. Ang kaso, hindi niya talaga kayang pumirmi lang sa bahay. I can't take this anymore. Mabubulok ako rito. Reklamo niya. Bumangon siya at pinatay ang speaker tsaka padirag na binuksan ng pinto ng kanyang kwarto. Alam niyang naroroon ang taong magbabantay sa kanya, kaya talagang sinadya niyang buksan ang pinto ng padarag. Inaasahan niyang magugulat ang bago niyang tagapagbantay. Ang kaso, hindi man lang tunatinag sa kinatatayuan. Tuwid na tuwid ang pagkakatayo nito. Mata lang talaga nito ang gumalaw upang tignan siya. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang mukha nito na wala man lang kaemo-emosyon. Nasorpresa siya sa reaksyon na yun ng lalaki. Masasabi niya kasing halos mamangha lahat sa kanyang ganda. Ngunit ito'y walang reaksyon nang makita siya. Hindi marahil ito nakikita ang gandang nakikita ng karamihan. Seryoso? Hindi siya apektado sa ganda ko? Sa isip-isip niya. Bakit kayo lumabas? May kailangan ka ba? Bruskong tanong nito sa kanya. Parang bigla siyang nilamig. Ang lamig kasi ng boses nito. Gusto kong mag-jogging. Mataray niyang sabi. Sinipat lang nito ang loob ng kwarto niya na parang may hinahanap doon. May treadmill ka. Yun ang gamitin mo dahil delikado sa labas. Huwag matigas ang ulo. Mas importante ang kaligtasan mo, kaya't makinig ka. Istriktong anito. Nalaglag naman ang panga niya dahil doon. Mas istrikto pa yata ito sa daddy niya. At mukhang mas masungit pa yata ito sa kanya. Pero dahil likas sa kanyang pagiging taklesa, hindi siya rito magpapatalo. Tumayo siya ng tuwid at pinantayan ang tingin ibinibigay sa kanya ng lalaki. May kailangan ka pa ba? Kung wala, maaari ka nang bumalik sa loob ng kwarto mo. Sambit nito. Humalukip-kip siya tamad na sinulya pa ng lalaki. Meron pa akong kailangan sa'yo, lalaki. Gusto kong umalis ka sa trabaho at hayaan akong mamuhay ng matiwasay. Magkano bang binayad sa'yo ni Dad at dodoblehin ko? Umalis ka lang sa trabaho mong ito. Mayabang niyang pakikipag-deal dito ngunit hindi man lang yun nakitaan ng interes. Ang simpatikong lalaki. Seryoso pa rin to habang nakatuon ang asul nitong mga mata sa kanya. Sa totoo lang, ay hindi niya maitatanggi na merong magandang hulma ang mukha ng lalaki at katawan. Mukhang hindi nagmadali ang Diyos sa gawin ng simpatikong lalaki nito. Bagay na bagay dito ang black suit na pinarisan ng itim na sapatos. Meron din itong foreign features. Siguro'y half Pinoy at half foreign ito. Hindi niya lang alam kung anong lahi. Kung katulad lang siguro siya ng ibang babae na madaling mahulog, ay baka nagkandara pa na siya rito. Tipong manginginig ang tuhod mo kapag tinitigan ka ng mga mata nitong maihahalin tulad sa maaliwalas na langit. I don't need your money. Huwag ka nang mag-aksaya pang alukin ako ng mas malaking halaga dahil hindi ako nasisilaw sa pera. Kung ibang offer siguro baka mapagbigyan pa kita. And by the way, hindi lalaki ang pangalan ko. It's Maximus Gray. Seryoso at malamig nitong sabi sa kanya na talaga namang nagpakulo sa kanyang dugo. Nayayabangan talaga kasi siya sa lalaki. Namewang siya't matalim itong tinitigan ng diretso sa mga mata. Huwag mo akong yabangan dahil hindi tayo magkalibel. Yabang mo masyado. Isumbong kaya kita sa daddy ko.
Sasabihin kong masyadong magaspang at bastos yung bunganga mo. Pananalak at pananakot niya ngunit wala talaga. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanya. Ano ka, statue? No reaction, ganon? Peste ka, bahala ka nga dyan. Sisiguraduhin ko nilang na magsisisi ka sa trabahong pinasok mo. Dagdag niya pa. Halos lumaki na ang butas ng matangos yung ilong sa inis na nararamdaman para dito. Inirapan niya pa muna ito at hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa bago bumalik sa loob ng kwarto. Naiwan naman ng binatang naiiling. Bratinela. Naisatinig niya na lamang. Maganda sana kasong gaspang ugali. Maalas siguro ng lalaking papatol sa'yo. Sambit pa ni Maximus bago gawin ang trabaho. Hindi niya inilis ang atensyon sa kwarto ni Kiara dahil may palagay siyang tatakas ito kapag naburyo ng husto. Anong gagawin ko ngayon dito? Problemadong tanong ni Kiara sa sarili. Nakahiga lamang siya sa kanyang kama nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. Bumangon siya't kinuha yon at nang makita kung sinong caller, ay otomatikong gumuhit ang malalapad ng ngiti sa kanyang labi. Girl! Kamusta? Gimik tayo mamaya. My treat! Anang kaibigan niyang si Eloisa na nasa kabilang linya. Ang tagal kong maghintay sa tawag mo. What time ba? Excited na tanong niya. I'll call you na lang kapag nandiyan na ako, okay? Anito? Huwag ka nang pumunta rito. Magkita na lang tayo sa bar na mapipili mo. Send mo sa akin kung saan at darating ako. Anya. Okay, ingat ka ha. I will. I'll hang up na dahil maliligo pa ako. Hintayin niyo ako, promise darating ako. Anya't ibinaba na ang linya. Malawak ang ngiti niya sa labi nang umalis sa ibabaw ng kama. Sana lang. Walang mangyari, Lord. Ngayon lang talaga, promise. Pagkatapos ito magtitino na ako. Mahinang usal niya bago pumasok ng banyo. Inalis niya roon ang lahat ng saplot at agad naligo. Ilang oras pang dumaan hanggang sa sumapit ng gabi. Tumunog muli ang cellphone niya at kaya't kinuha niya yon. Agad na sinagot ang incoming call ni Eloisa. Kiara, nasan ka na? Nandito na kami sa Angels Club. Ikaw na lang hinihintay namin. Hindi kami magsisimula hanggat wala ka, okay? Halos pasigaw ng sambit ng kaibigan niyang sa tingin niya'y nasa loob na ng club. Nasa bahay pa ako, Luis eh. Hinihintay ko lang talaga na makatulog ang lahat bago ako umalis dito. Medyo nahihirapan pa ako ngayon dahil sa binigay na namang bodyguard sa akin ni Dad. Para pa namang kabati yung isang yun. Sumusulpot sa kung saan tapos ang lakas pa ng pandama. Pero hindi siya uubra sa akin. Tingnan lang natin kung hindi siya ni Dad pagalitan kapag nagawa kong tumakas ngayong gabi. I'll hang up na. Bye. Paalam niya. Bye. Ingat ka. Anito. I will. Sagot niya't ibinaba na ang tawag. Saglit niya lang na sinipat ang sarili sa salamin. Matte lipstick at pulbos lang naman ang nilagay niya sa mukha nang hindi siya magmukhang kinulang sa vitamins. At nang makontento, ay tsaka niya kinuha ang bag at ang sandals. Hindi niya na muna yung sinuot dahil maglilikha lamang yun ng ingay. May takong pa man din. Idinikit niya na muna ang tenga sa may pinto. At nang wala nang marinig na ingay mula sa labas ay marahan niyang pinihit ang seradora. At doon ay dahan-dahan niyang inilabas ang ulo upang siguruhing wala talagang tao. Napangiti na lamang siya nang walang makita ni isang tao sa hallway na yon ng mansyon nila. Time to escape, darling. Anya sa sarili. Isinarado niya na ang pinto at saka yun inilock. Hindi siya sa main door dadaan dahil mahuhuli siya roon. Lumapit siya sa may veranda at saka dumungaw doon. Mababa lang naman to. Kaya mo to, Kiara. Anya sa sarili. Itinaas niya na muna ang laylayan ng fit niyang black dress bago doon sumampa. Malalim pa muna siyang huminga ng malalim bago tumalon. Safe! Ngising sambit niya matapos tumalon at gumulong sa malagong bermuda. Pinagpag niya pa muna ang sarili matapos tumayo. Proud niyang hinawi ang buhok pagkatapos ay isinabit yun sa kanyang tenga. Doon niya na rin isinuot ang kanyang sandals. Malawak na ngiti sa kanyang labi dahil sa pag-aakalang natakasan niya ang hambog niyang bodyguard. Ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang pagtikhim ng pamilyar na boses pang lalaki.
Nilinis niya na lang biglang lalamunan dahil nahuli siya ng hudyo. Where do you think you're going, Miss Kiara Guerrero? Bruskong tanong ni Maximus habang seryosong nakatingin sa pasaway na dalaga. Kanina pang nakasunod ang mga mata niya rito. Natawa pa siya sa isipin ng tumalo ng binabantayan niya sa may veranda at gumulong pa sa may bermuda. Makatakas lang sa kanya. Masyado itong matapang upang gawin yon. And it's kinda cute for him. Mukha lang itong lalamya-lamya pero malakas at palaban itong babae. Marahas na bumuga ng hangin si Kiara bago humarap kay Maximus. Hindi kita tatay para sagutin kung anong mga tanong mong walang kwenta. Aalis ako't mag-e-enjoy ngayong gabi. Kaya wag mong haharangan ang daraanan ko, Mr. Maximus Gray. Dahil magkakaroon tayo ng problema. Gigil niyang mando rito ngunit tila bingi ito. Dahil nanatili lamang ito sa kinasasandalang puno. Habang seryosong nakatingin sa kanya. Dapat na ba akong matakot sa banta mong yan, Miss Kiara? Ngising tanong nito na nagpaasim sa maganda niyang mukha. Bawal kang umalis. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Nagkalat ang mga rapist at masasamang loob sa labas. Mga gaya mo pa naman ang karaniwang nabibiktima ng mga taong hayok sa sariwang laman. Ikaw din. Baka makita na lang namin yung katawan mo sa Ilog Pasig. O sa ilang ilog na nagpapalutang-lutang. Di mo naman siguro gustong mangyari yun sa'yo, hindi ba? Pananakot niya sa dalaga. Kita niya ang ginawa nitong paglunok. Ngunit ang mukha'y nanatiling mataray sa kanya. Bata na lang ang maniniwala sa panganpananakot mo. You're just tricking me. Tutuloy ako dahil hinihintay na ako ng mga girlfriends ko. Matapang niyang sabi tsaka humakbang muli at planong lampasan ng lalaki. Nang hawakan siya nito sa palapulsuhan niya. Ano ba? Bitawan mong ako? Pilit niyang binabawi ang kamay rito. Nanlalaban pa siya't sinubukang apakan ang paa nito. Ngunit mabilis itong nakakaiwas. Sinubukan niya ring tamaan ng kahinaan nito ngunit bigo pa rin siya. Dahil ang bilis nitong umiwas at dumepensa sa kanya. Peste ka, bitawan mo ako. Hinihintay na nga ako ng mga kaibigan ko eh. Magtatampo sila sa akin kapag hindi ako sumipot. Palatak niya. Hindi nga sabi pwede. Ba't bang kulit mo? Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo at hindi mo magawang intindihin ang salitang hindi pwede dahil delikado? Dinaig mo pa yung hindi na grade 2 dahil dyan sa katigasan ng ulo at kataklesahan mo. Makinig ka na kung hindi ako mismong magdadala sa'yo sa kwarto mo. At kung kinakailangang itali kita dun, masiguro ko lang na hindi ka na talaga tatakas ay gagawin ko. Pasaway na babae. Matigas niyang banta sa dalaga. Ngunit nagmatigas pa rin to kaya't no choice siya kung hindi gawin ang sinabi kanina. Yumuko siya't binuhat ang dalaga. Ang klase ng pagbuhat niya ay parang naghahakot lang ng isang sako ng bigas. Aray ko! Ano ba? Isusumbong kita kay Dad. Leche kang talaga. Put me down, you asshole! Pinagpapalo niyang likod nito at pilit na kumakawala. Ang kaso, hindi talaga umuubra ang lakas niya rito. Sa laki ba naman ito ay talagang mahihirapan siyang makawala. Hindi kita ibababa. Isa pa, papaluin na kita sa puwet. Banta pa ni Maximus. Naiinis na rin kasi siya. Kung siraulo nga lang siguro siya ay binalibag na niya ito. Napakalikot. No! Hindi ako makikinig sa'yo. Ibaba mo sabi ako! Nagsisisigaw na talaga siya. I warned you pero hindi ka nakikinig. Malamig na ani ni Maximus bago paluin ang magkabilang pangupo ng dalaga. Sa lambot nun ay nagawa niya pang paluin yun ng 2 beses. Bigla siyang nanggigil sa dalaga sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Aray! Ano ba? Bastos kang talaga! Asik niya rito. Hindi ako bastos. Nagbanta na ako pero nagmatigas ka. Isang hampas pa sa likod ko. Talagang lalampas pa sa palong gagawin ko. Banta niya sa dalaga na ikinatahimik nito. Good girl, ngising Anya. Puisit ka. Mahinang sambit ni Kiara. I know. At ang buwisit na to ang siyang puputos sa buntot at sungay mo. Ani Maximus. Umirap na lamang si Kiara. Naubos ang lakas niya. Wala rin naman siyang laban sa lalaki. Masama niya na lamang tinignan si Maximus nang ibaba siya nito sa ibabaw ng kama niya.
Kinuha pa nito ang kumot niya at ibinalot sa kanya. I don't like how you dress. Ani Maximus sa dalaga. And I don't like you too. Mataray na saad naman ni Kiara. Matulog ka na. Huwag ka na magpasaway. Hindi ka na bata. Hindi ka na nga dapat pang binabantayan pero dahil matigas ang ulo mo, kinakailangan pang masiguro lang naligtas ka. Ani pa ni Maximus na nagpapanting sa tenga ng dalaga. Pwede ba? Umalis ka na nga. Guwardya ka lang. Isang mababang uri ng tao, kaya't wala kang karapatang pakialaman ako. Labas! Itinuro niyang pinto na paglalabasan nito. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Miss Kiara. Kung nasagasaan ko man ang ego at pride mo, hindi ko na kasalanan pa yun. Talaga ba? Ginagawa mo lang ang trabaho mo? Kasama ba sa trabahong sinasabi mong insultuhin ang amo mo? Ikaw ang naunang mang insulto sa ating dalawa, Miss Kiara. Giit ni Maximus. You insulted me first. I'm just returning it so you can feel what it feels like to be insulted. Excuse me, ma'am. Magalang na paalam niya rito. Pagkuwan ay iniwan na ito sa kwarto. Napakayabang mo talagang lalaki ka. Napapadyak siya sa inis. Nadubig din ang kanyang mga mata dala ng galit na nararamdaman para sa kanyang bodyguard. Ang kapal na mukha niya. Sino ba siya sa tingin niya? At anong karapatan niyang insultuhin ako sa bahay pa mismo ng ama ko? How dare he? Paratak pa niya. Huminga-hinga na lamang muna siya bago naisipang tawagan ng kaibigan. Hinanap niya kagad sa contacts ang numero ni Eloisa. At nang makita yon, ay agad niyang tinawagan. Hello, Luis. Malungkot na bungad niya sa kaibigan. May nangyari kaya't hindi ka makakapunta, tama ba ako? Nahuli ako ng bodyguard ko. I'm sorry, Luis. Siguro next time na lang. It's okay. Tawag ka na lang if you need a friend. Anito. Tumango na lang siya kahit na hindi siya nakikita ng kaibigan. Nagpaalam na rin siya dahil wala na siyang gana pang makipag-usap ng matagal. Lalo pat maingay sa kinapopwestuhan ng kaibigan. Hindi rin naman sila magkakaintindihan kahit pa sabihin niya rito ang nangyari. Bumangon na muna siya upang palitan ng suot. Naglinis na rin muna siya ng mukha. Pagkatapos ay naupo sa harapan ng kanyang vanity mirror. At doon ay naglagay siya ng skincare na gawa mismo ng kanilang kumpanya. Siya ang CEO at ang ambassadress ng sariling skincare products. Nang makontento, ay bumalik na siya sa ibabaw ng kanyang kama at doon ay pinilit niyang makatulog dahil may trabaho pa bukas. Sumapit ang panibagong umaga. Nauna nang mag-agahan si Maximus. Ayaw naman niyang pumirmi lang doon sa loob kaya't minabuti niya na lang na hintayin na lang si Kiara sa labas ng mansyon. Alam naman na niya ang mga gagawin. Naibili ng lahat sa kanya ni Governor Rafael Guerrero. Pabalik na ng Pilipinas si Austin, anak. Ikaw na lang ang magsundo sa fiancé mo. Tiyak na matutuwa yun kapag nakita ka sa airport. Anas ng ama niyang pag-upo pa lang sa harap ng hapag. Dad, pwede bang wag nating pag-usapan ng bagay na yan? Nasa harapan tayo ng pagkain. Nakakawala ng gana na pati sa harapan ng pagkain. Pinag-uusapan natin ng mga bagay-bagay na kayo lang naman ang may gusto. Wala sa mood niyang sabi. Ipinapaalam ko lang naman sa iyo, anak. At saka mabait na tao si Austin. Mahal ka niya, iha. Sana naman ay matutunan mo rin siyang mahalin. Pilit na pagpapaintindi ni Rafael. Nawala na po ako ng gana. Mauna na po ako sa inyo, Dad. Tumayo na siya tahimik na iniwan sa hapag ang lalaking magulang. Alam niyang kabastusan ang ginawa niya ngunit hindi niya kayang tagalan ng ganong klase ng usapan. Ayaw na ayaw niyang napag-uusapan ang tungkol sa lalaking ipinagkakasundo sa kanya. Hindi niya gustong lalaki at kailanman ay hindi niya ito magugustuhan. Palibhasa hindi ng ama niya nakikita ang pagiging red flag ng lalaki kaya't gustong gusto niya ito para sa kanya. Kinuha niya ng purse ibabaw ng babasaging mesa tsaka dire-diretsyong lumabas. Good morning, Ma'am Kiara. Bati ni Maximus sa kanya. Walang good sa umaga lalo't yung pangit mo mukha agad ang nabungaran ko. Sira na nga yung umaga ko, mas nasira pa na makita kita. Pagdataray niya sa lalaki. Salamat sa papuri. Matagal ko nang alam na gwapo ako. Ngising ani ni Maximus.
Iniinis niya lamang ang dalaga dahil bigla siyang nakyutan dito. Tsk! It's insulting, not a compliment. Pagtatama niya ngunit ngimitian lamang siya nito. Bagay na ikinatigil saglit ng kanyang mundo. Bakit parang bigla siyang gumwapo sa paningin ko? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili nang mapagtantong natulala siya ng ilang segundo sa taglay na karisma at tikas ng lalaking kaharap. Tumikim siya bago inirapan ng lalaki. Ayaw niyang ipahalata na na-mesmerize siya sa perpekto nitong hulma. Lalaki pang ulo nito. Miss Kiara, yung nangyari kagabi, I apologize. Sumobra ako kaya ako nagbababa ng pride. Sinserong ani ni Maximus nang pagbuksan niya ng pintuan ng sasakyan ng dalaga. Pumasok naman muna ng sasakyan si Kiara bago tumugon. Tatanggapin ko lang ang sorry mo kung hahayaan mo na akong gawin ang mga bagay na nagbibigay kaligayahan at kalayaan sa akin. Yes, I'm an heiress. Pero hindi ako natutuwa sa titulong yon. Kung papipiliin nga lang ako mas gugustuhin ko pang maging isang simpleng mamamayan lang. Gusto kong masubukan kung ano bang pakiramdam ng isang babaeng malaya. Babaeng nagagawa ang lahat ng gusto at nagpapasaya sa kanya. Yun bang walang ibang nagdidikta ng mga dapat na kailangan niyang gawin bilang isang babae? I feel so exhausted. I don't feel happy. Pilit ang ngiting Anya. Hindi niya naintindihan kung bakit gano'n na lang sa kanya kadali ang magsabi ng saloobin sa lalaking to. Papayag ako, pero dapat kasama ako sa lahat ng lakad mo. Kailangan kong masigurong ligtas ka. Kondisyon niya. Ngumiti sa kanyang dalaga na ikiningiti niya rin. Ang ganda mo kapag ngumingiti ka. Wala sa sariling sambit niya. Pinamulahan tuloy si Kiara sa sinabi niyang yun. Siya nga pala. Magkakaroon ng simpleng handaan sa bahay namin. Naroon yun sa probinsya eh. Anniversary ng mga magulang ko. At kapag anibersaryo ng kasal nila, naghahanda talaga sila. Fiesta din kasi kaya't pinagsabay na ang handaan. Hindi ako makakapasok sa trabaho kaya't hindi kita mababantayan. Kung gusto mong sumama nang maramdaman mong malaya ka, maaari naman. Lalo't nasabi sa akin ng daddy mo na once na umuwi ako, isama dapat kita. Dahil higit namang ligtas ka sa probinsya kasama ako kumpara dito. Yun ay kung gusto mo lang naman. Ngunit kung ayaw mo naman, maaari kang manatili dito sa mansyon at magmukmok hanggang sa makabalik ako. Anyang nagpatahimik sa dalaga. Napangiti siya ng lihim na makitang interes sa mga mata nito. Hindi ako tumatanggi sa ganyang mga alok. Kailan ba nang maayos ko ng schedule ko? Sa katapusan, maluwag ba ang schedule mo sa araw na yun? Matamis ang ngiting ibinibigay niya sa dalaga na mas lalong nagbigay gaan sa loob nito. I'll always find a way. Kumpiyansang tugon niya. For the first time ay nagbigay siya ng isang purong ngiti sa lalaki. Inis pa rin ako sa iyo para lang klaro tayo. Pahabol niyang maagap namang tinanguan ng binata. Ihatid mo na ako sa kumpanya. Kuno'y masungit niyang mando tsaka nagkabit ng seatbelt. Tumango naman si Maximus bago isarang pinto ng kotse. Umikot na rin siya at naupo sa driver's seat. Tinignan niya sa unahang salamin ng sasakyan kung meron bang seatbelt ang dalaga. At nang masiguradong meron, ay minaneho niya na ang kotse. Pagdating sa kumpanya, ay kaagad na pinaghanda si Kiara ng team organizer para sa photoshoot niya. Ibinigay na rin sa kanya ng sekretary niya ang silk red dress na isusuot niya. At nang maisuot ang revealing dress, ay sinipat niya saglit ang sarili sa malaking salamin na kasing taas niya lang. Sinuklay niya ang mahabang buhok ng sariling kamay, tsaka siyang ngumiti ng tipid. Sa dress na suot niya, ay lantad na lantad ang mapuputi niyang likod at binti. Nakakasilaw ang porselanan niyang kutis, bagay na nagpapalunok sa binatang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ma'am, make-upan ko na po ba kayo? Mukhang hindi naman na kailangan dahil napakaganda niyo naman na po. Anong makeup artist ni Kiara? Hindi na, mas nakakaingganyo sa mga tao ang pure and natural beauty. Tsaka hindi nila tayo paniniwalaan kung kakapit sa mukha ko ang makeup. Ngiting Anya rito. Kumbinsido namang tumango ang makeup artist niya. Ilang sandali pa'y tumayo na siya sa spot niya. Ibinigay na rin sa kanya ang bagong produkto na ipinakikilala nila sa mga tao.
Bawat pitik ng kamera ay napapangiti ang photographer dahil wala ni isang tapon sa mga poses ni Kiara. Napaka-professional talaga nito. Samantala, panay ang lunok at halos hindi na si Maximus kumukurap habang tinititigan si Kiara. Wala siyang ibang masasabi rito. Sobrang ganda talaga ng dalaga. Animoy isang anghel na bumaba sa lupa upang maghasik ng kagandahan. Tigilan mong ilusyon mo sa kanya, Maximus. Ang trabaho mo lamang ay tiyakin ang kaligtasan niya at hindi ang pagbantasyahan siya. Sita niya sa kanyang sarili. Bulag lang naman kasi ang hindi mamemesmerize sa taglay niyang ganda. Kontra naman ang isang bahagi ng kanyang isip. Minabuti niya na lamang na yumuko kahit ilang segundo nang mawala ang paghangang nararamdaman niya para sa binabantayang dalaga. Isinuksok niya ang mga kamay sa bulsa ng black pants at saka pinagmasdan ng makintab na itim na sapatos. Mahigit isang oras din siguro ang ginugol ni Kiara sa photoshoot na yon. Nag-e-enjoy naman siya sa ginagawa niya kaya't hindi niya gaanong damang pagod. Anita, may iba pa ba akong meeting for today? Tanong niya sa kanyang sekretarya habang busy sa pagpirma ng ilang mga dokumento. Meron pa po, ma'am. Isa po ito sa mga bigating investors natin. Nasend ko na po sa inyong address at kung anong oras ba ang meeting niyo with Mr. Tan. Sagot nitong tahimik niyang tinunguan. Wala nang iba? Tanong niya pa nang hindi ito tinatapunan ng tingin. Wala na po, ma'am. Sagot nito. Okay, pasuyo na lang ako ng kape. Tanungin mo na rin yung bodyguard ko kung gusto niya rin ang magawan mo. Utos niya rito na agad namang sinunod ni Anita. Sir? Nahihiyang tinapik ni Anita si Maximus na seryoso lang na nakasandal sa labas ng opisina ng CEO. Tipid na tingin lang ang ginawa ni Maximus sa dalaga na nagpalunok dito. Ang gwapo. Impit na sabi ni Anita. Pinapatanong pala ni Ma'am Kiara kung gusto mo rin ng kape. Tumikhi muna ito bago nagtanong. Hindi na, salamat na lang. Seryoso lang talaga ang binata. Nanulis tuloy ang labi ng dalagang sekretarya ni Kiara. Sayang naman, masarap pa naman akong gumawa ng kape. Pagpaparinig nito ngunit wala itong nakuhang reaksyon mula sa bodyguard ng kanilang CEO. O sige, gagawa lang ako ng kape ni ma'am. Inipit pa nito ang buhok niya bago siya iwan. Napailing-iling naman si Maximus sa naging kilos na yun ng babae. Madali sa kanyang bumasa at kumilatis ang tao, kaya't alam niyang interesado ang sekretarya ni Kiara ngunit pasensya dito dahil hindi ganito ang mga tipo niya sa babae. Ang gusto niya, siya ang unang magpapakita ng motibo. Pogi, ayaw mo talaga ng kape? Binalikan pa talaga siya ni Anita matanong lang muli ngunit katulad kanina, tumanggi siya rito. Bagsak tuloy ang balikat ni Anita nang bumalik sa opisina ng boss niya. Oh, what happened? Bakit ang sama ng mukha mo? Kuryosong tanong ni Kiara sa sekretarya nang magtaas ng tingin matapos nitong ipatong sa mesa niya ang tasa ng kape. Hindi pinansin ng bodyguard niyo ang beauty ko, ma'am. Napapakamot-ulong sagot nitong ikinasalubong ng kilay ni Kiara. Nakakalimot ka ba sa patakaran ng kumpanya? Bawal ang ganyang kilos dito sa kumpanya ko, Anita. Kung gusto mo magpapansin sa kanya, dapat sa labas mo gawin. Be professional. We're here para magtrabaho, hindi para makipagmabutihan. Seryosong paalala niya. Pasensya na po, Ma'am Kiara. Hindi na po mauulit. Nahihiyang paghingi nito ng paumanhin na tinanguan niya na lamang. Ilang oras pang lumipas sa tuluyang natapos sa mga dapat tapusin sa trabaho. Nahilat na lang ni Kiara ang nangangalay niyang batok. Anong oras na ba? Tanong niya kay Anita. Lobat na ang cellphone niya at hindi niya rin isuot ang relos. Malapit na pong mag-12, ma'am. Sagot nito. Maging ang mata nito'y nahilot niya matapos tumayo. Kinuha niya na ang blazer na nakasabit sa swivel chair niya at saka siya lumabas. Kumain na tayo. Aya ni Kiara kay Maximus. Nanguna ng binata na sinundan naman kaagad ng dalaga. Sinigurado pa muna ni Maximus na ligtas ang paligid bago sila lumabas. At nang walang maramdamang kahit na anong panganib, ay inalalayan niya ng dalaga sa pagsakay sa sasakyan nito.
Kung saan may malapit, doon na lang tayo kumain. Ani Kiara nang umandan na ang kotse. Tango naman ang naging tugon ni Maximus. Habang nagmamaneho ay tinitingnan niya ang magsinggilid ng kalsada. Sagot ko na ang pananghalian natin. Presenta ni Maximus. You sure? Paninigurado niya. Oo, tipid lang na sagot ni Maximus. Nailibot na lang ni Kiara ang mata sa paligid nang huminto sila sa isang kainang hindi gaanong pamilyar sa kanya. Dito ba talaga tayo kakain? Hindi ba sasakit ang tiyan natin dito? Kunot na ang tanong ni Kiara nang huminto sila sa tapat ng isang karinderya. Malinis ang pagkain nila rito at mas masarap kaysa sa mga pagkain na nabibili sa mga mamahaling restaurant. Sagot ni Maximus at pinangunahan ang pagpasok sa karinderyang yon. Hinayaan lang ni Kiara si Maximus. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makapag-order na ito ng kakainin nila. Kumain ka na, malinis yan. Ngiting-ani ni Maximus. Siya pang naglagay ng ulam sa pinggan ng dalaga. Ipinagsali niya rin to ng tubig at pinagbalat ng hipon. Wow, masarap nga. Namamanghang saad ni Kiara. Parang sumasabog sa bibig niya yung ulam na kaldereta. Paborito mo ba rito? Puno ang bibig na tanong niya. Oo, pero mas masarap dito ang luto ng nanay ko. Excited na akong matikpan ng luto ni tita. Anya. Actually, gusto ka na niyang makita. Sabik yun sa dalaga eh. Puro kasi kami mga lalaki. Wala man lang babae. Ani Maximus. Kain ka lang. Ubusin mo nang magkalaman ka naman. Ang payat-payat mo. Sexy ang tawag dito, hindi payat. Giit ni Kiara. Hindi na lamang nagkomento pa si Maximus. May tanong ako. Ano yun? Half ka ba? Yun ang sabi ng marami. Pero sa puso ko purong Pinoy ako. Hindi ko man totoong magulang sila Nanay Amelia at Tatay Nestor. Pero para sa akin, sila pa rin ang totoong pamilya ko. Ang tanging alam ko lang ay wala na ang totoong magulang ko. Wala na rin naman akong interes sa kanila dahil lahat ng hindi nila naibigay napunan ng mga magulang ko na nagpalaki sa akin. Ikaw ba? Ba't ang taray mo? Tanong niya rin. Kasi maganda ako. Mabilis na sagot ni Kiara. Kapag pala pangit, bawal magsungit? Wala akong sinasabi. Ikaw ang nagsabi niyan. Kidding aside, hindi ako mataray talaga. Taklesa minsan pero mas madalas ang pagiging good Samaritan ko, no? Good for you. Gusto mo pa ba? Tanong niya dahil panay itong simot sa platong halos wala na rin namang laman. Biglang nilipad ang pagiging demure nito. Nakakatuwa lang. Pwede pa ba? Hindi ba nakakahiya? Oo naman. Sandali, kukuha kita. Nakangiting paalam nito tumayo upang ikuha muli ng panibago ang pinoprotektahang dalaga. Panaka-naka ang ginagawa niyang pagsulyap rito. At nang akma na sanang ibibigay sa kanya ng tinderang in-order pa na ulam, ay mabilis siyang tumakbo palapit kay Kiara upang itago ito sa ilalim niya. Dapa! Abiso niya sa lahat ng kasunod ng sunod-sunod na pagpapaputok ng mga lalaking nakaitim sa kinaroroonan nila. Nakakabingi ang putok ng mga bala, ngunit mas nakakabingi ang daing ng mga tinamaan. Natutop na lamang ni Kiara ang bibig ng masaksihan ng lahat. Bigla siyang nilamig ng isa-isang magsipikita ng mga mata ng mga taong tinamaan sa kainang yon. Alam niyang siyang punteriya ng mga taong yon. Bakit ba kailangan pang may madamay? Namalaya na lang ni Kiara na wala na sa kanyang tabi si Maximus nang marinig niya ang pakikipagpalitan nito ng bala sa mga lalaking halang ang mga bituka. Are you alright, Kiara? Puno ng pag-aalalang tanong sa kanya ni Maximus nang balikan siya. Para siyang bata kung aluin ito. Ako ang punteriya nila, hindi ba? Paano na? Kasalanan ko nang dahil sa akin. May mga taong nadamay. Maximus, anong gagawin ko? Naiiyak niyang tanong habang nakaturo sa mga nakahandusay na tao. Shh! Everything will be alright. Tumawag na ako sa daddy mo at sa mga otoridad. Papunta na sila rito. Pinawi nito ang luha niya at mahigpit siyang niyakap. Itinago rin siya nito sa bisig upang hindi niya na makita pang mga inosenteng taong nadamay dahil sa kanya. Ngunit yung konsensya at paninisi sa sarili ay hindi magawang alisin ng mga binitawang salita ni Maximus.
Umiyak siya ng tahimik hanggang sa dumating na ang backup para sa kanila. Dinaig pa niyang lantang gulay. Hinang-hina ang mga tuhod niya. Kung hindi sa kanya nakasuporta si Maximus, ay baka sumubsob na siya sa lupa. Dad, pwede tayong tumulong sa mga tao kahit wala kayo sa pwesto. Marami na pong nadadamay ng dahil sa pinanghahawakan niyo eh. Hindi na po kakayanin ang konsensya ko kung meron pang madadamay ng mga inosenteng tao. Ayoko ring umabot sa puntong pati kayo mawawala na sa akin. Naroroon na sila sa mansyon ng kausapin niyang ama. Tumingin naman si Rafael kay Maximus matapos bumuntong hininga. Hindi ko gusto mga nangyayari, ngunit sa tingin mo ba anak, kapag tumigil na ako magkakaroon na ng katahimikan? Mas magiging kawawa ang mga nasa laylayan kung magkakaroon ng mga opisyal na ang tanging alam lang ay ang ibulsa ang kaba ng bayan. Magandang mithiin ko at ipaglalaban ko ito anuman na mangyari. Patawarin mo si Daddy anak, ngunit hindi kita mapagbibigyan sa hiling mong yan. Ayokong mas lalo pang maghirap ang naghihirap. Gusto ko ng pagbabago para sa ating bansa. Malaki ang maitutulong ko. Maintindihan mo sana ako anak. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Rafael sa unika iha, bago lingunin na tanguan si Maximus na hindi inaalis ang tingin sa kanilang mag-ama. Bahagyang pinakawalan ni Rafael ang anak, tsaka pinawi ang butil ng luhang bumasa sa pisngi nito. Magiging maayos din ang lahat iha. Sa ngayon ay ipadadala muna kita sa probinsya nila Maximus. Doon na muna kayo hanggat hindi pa nananagot ang mga dapat managot sa batas. Pero dad, ayoko. Hindi ako matatahimik doon. Lalo't alam kong delikado kayo. Mariing tanggi ni Kiara sa plano ng ama. Nasa panig ko ang Diyos iha. Hindi kailanman nagwawagi ang kasamaan. Palagi mong pakatatandaan yan. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at ayusin ang mga gamit mo. Dahil mamayang gabi alis na kayo ni Maximus. Pero dad... No buts iha. Sige na. Maximus, pakialalayan naman ang anak ko. Alika na Kiara. Lumapit na si Maximus upang kunin si Kiara at alalayan patungo sa silid nito. Naiwan dun sa ibaba si Rafael na seryoso habang nakatanaw sa kawalan bago dukutin sa bulsa ang cellphone. Ito na ang huling beses na pagtatangkaan niyo ang buhay ng prinsesa ko. Tama ng dahas, Romulo. Anas ni Rafael bago utusan ng mga tao. Naging mabuti siyang ama at naging mabuting tao mula nang makilalang babaeng bumihag sa kanyang puso. Hindi alam ng kanyang anak na dati siyang pinuno ng isang organisasyon na gumagawa ng mga labag sa batas. Ayaw niya na sanang balikan ang mga maling gawain noon. Ngunit ngayon kailangan dahil sumusobra na mga taong walang magandang mithiin para sa bansa. Hindi magagawang bigyan ng hustisya ang mga taong nasawi, lalo't nagagawang takpan ng pera ang mga mata at bibig ng mga taong nasa pwesto. Siya ang magbibigay ng hustisya sa mga inosenteng nadamay sa gulong to. Hihintayin niya na lamang na makaalis ang unikaihan niya bago siya kumilos. Malaki ang tiwala niya kay Maximus dahil kanang kamay niya ito. Ito lang din ang mapagkakatiwalaan niya sa naging bunga ng pagmamahalan nila ng namayapang asawa. Ligtas ang prinsesa niya kay Maximus dahil mas magaling at mas matapang ito kumpara sa kanya. Ikaw nang bahala sa anak ko, Maximus. Hindi na ako magbibilin pa ng pagkahaba-haba dahil alam kong hindi mo siya pababayaan. Masiyahin ang anak ko at ibigay mo ang kalayaan na noon niya pa gustong maramdaman. Hindi ako mapapahamak. Alam mo ang kakayahan ko. O sige na, umalis na kayo. Isang marahang tapik sa braso ang iginawad ni Rafael sa binata nang bumalik ito sa salas. Mag-iingat po kayo, sir. Oo, para sa anak ko. Tugon ni Rafael. Tango naman ang nagawa ni Maximus bago balikan sa silid si Kiara. Natatakot ka ba? Tanong niya nang maupo sa gilid ng kama. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ng dalaga at marahan yung hinagod. Hindi mo naman maaalis yun sa akin eh. Nawala na ako ng ina. At ayokong pati ang dad ko mawawala sa akin. Selfish ba ako kung hiniling kong talikuran na lang ni dad ang mga pangarap niya para sa ikatatahimik namin? Hindi mo kailangang mangamba. Hindi tumatalab ang bala kay boss. Bakal yun.
Idinaan niya na lang sa biro ang lahat. Sira ulo. Pinalo tuloy siya ni Kiara sa braso. Kalma ka lang kasi. Hindi makakakilos ang daddy mo kung mananatili ka rito. Alangan palagi ang kilos niya dahil nasa isip ka niya. Halika na. Kailangan na nating umalis habang tahimik pang gabi. Pwede bang dumaan muna tayo sa puntod ni Mom? Mahinang request niya. Kung hindi ka lang malakas sa akin, hindi kita papayagan dahil delikado. O sige na, tumayo ka na riyan. Dadaanan na lang natin ang puntod ni Madam. Tinapik pa ni Maximus ang likod ni Kiara bago tumayo. Siya na ang nagdala ng maleta ng dalaga. Nasaan na si Dad? Takang tanong ni Kiara nang hindi makita ang ama sa loob at labas ng kanilang mansyon. Hindi ko alam. Marahil may pinuntahan. Alika na, kailangan na nating umalis. Inalalayan niya na si Kiara pagpasok sa loob ng sasakyan. Nagpalingalinga pa siya upang siguruhing ligtas ang paligid. At nang walang makita at maramdamang kakaiba, ay umikot na siya at pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Maximus! Tawag ni Kiara sa binata nang buhayin na nito ang makina ng sasakyan. Bakit may baril dito sa tabi ko? Saan ba ginagamit yan? Piloso pong tanong sa kanya ni Maximus. Napairap tuloy sa hangin si Kiara. Marunong kang gumamit niyan, hindi ba? Lisensyado na yan. Pwede mong kalabitin yan para iligtas mo ang sarili mo. Ani Maximus. Pwede ko bang gamitin to sa'yo? Supladong tanong ni Kiara. Wag naman. Hindi ko pa naikakalat ang lahi ko eh. Tsaka sayang naman ang gandang lalaki ko kung mamamatay ng virgin. Ngising ani pa ni Maximus. Virgin your ass. Naisatinig na lang ni Kiara. Tumawa na lamang si Maximus at sinimula ng paandarin sa sasakyan. Kampante naman si Maximus dahil bulletproof ang sasakyang pinagamit sa kanila. Sinadya talagang sasakyan para lang sa unika iha ni Governor Rafael Guerrero upang mas masigurado ang kaligtasan nito. Max, tawag muli ni Kiara sa binatang seryoso sa ginagawang pagmamaneho. Yes, darling. Malambing na sagot ni Maximus. Pakiramdam tuloy ni Kiara. Lahat ng dugo niya'y umakyat na sa mukha niya. Masisiguro mo ba sa akin na walang mangyayaring masama sa daddy ko? Mariin niyang naipikit ang mga mata ng mautal. Bakit nga ba siya nautal? Nakakahiya. 100%. Hindi magkaibigan si Governor Rafael at si kamatayan. Ngising sagot ni Maximus. Sira ulo ka talaga. Palatak ni Kiara. Minabuti niya na lang na itikom ang bibig hanggang sa makarating sila sa puntod ng kanyang ina. Masyado nang malalim ang gabi, kaya't wala na silang nabilhang bulaklak. Tanging kandila na lang. Pahiram naman ako ng lighter mo. Inilahad niya ang palad sa harap ni Maximus. Kinapa naman agad nito ang bulsa at doon ay kinuhang lighter. Nagsisigarilyo ka pala? Naisatinig ni Kiara. Minsan, kapag bored. Simpleng sagot lamang ni Maximus. Masama sa kalusugan ng sigarilyo. Ani Kiara at tuluyan ng sinindihan ng kandila. Tsaka yun inilagay sa puntod ng kanyang ina. Alam ko naman yun. Tsaka ako nilang aalisin ng bisyo kong to kapag yung babaeng magpapatiklop sa akin na magsasabi. So, hindi kita kayang patiklopin, ganon? Hindi pa, dahil hindi pa naman tayo. Huwag kang magbibiro kung hindi mo kayang panindigan. Naiiling na sabi ni Kiara. Paano pala kung kaya ko? Makahulog ang saad ni Maximus. Nakagat na lang ni Kiara ang ibabang labi. May kung anong damdamin ang biglang pumukaw sa kanya. Hindi niya nga lang mapangalanan kung ano yon. Ngunit isa lang nasisiguro niya. Kinakabahan siya kapag nasa malapit si Maximus. Kabang hindi maihahambing sa takot. Kakaiba yung kabang yon. Nagagawa ng kabang yon na papulahin ang pisngi niya at pabilisin ang tibok ng puso niya. Mom, masyado pong mabigat ang mga pangyayari. Hihilingin ko po sana sa inyo na protektahan niyo si Daddy. Mahal ko po siya. At kayo rin. Kaya sana maging ligtas siya palagi. Kayo na pong bahalang bumulong kay Dad, Mom. Ang tigas po kasi ng ulo niya. Anyang ikinangiti ni Maximus na tahimik lang na nakikinig sa likod niya.
Marami pang inilabas na sama ng loob si Kiara sa puntod ng kanyang ina. Ngunit hindi niya nilagyan ng tunog. Nakakahiya naman kasi kay Maximus. Baka tawanan lang siya nito. Panyo. Tinapik siya nito upang iabot ang panyo. Wala nang tunog ang naging pag-iyak niya, napansin pa rin ito. Ang lakas ng pandama mo ah. Nasabi niya na lang nang abutin ang inaabot nitong panyo sa kanya. You're welcome. Ngisi ni Maximus. Nanatili pa sila doon ng mga ilan pang minuto bago nila napagdesisyon ng tumuloy na. Matulog ka na muna, malayo pa yung biyahe natin. Ani Maximus. Kanina niya pa itong ninanakawan ng tingin pero ni isang beses ay hindi niya ito nakitang nagsarado man lang ng mga mata. Kahit na ilang minuto man lang sana. Hindi ko magagawang matulog lalo't iniisip ko si Dad. Walang mangyayaring masama kay Gov. Ako nang magsasabi kaya sige na, matulog ka na. Bakit ba parang kung magsalita ka parang mas kilala mo pang daddy ko kaysa sa akin? Nagtatakang tanong ni Kiara. Dahil matagal ko naman na talagang kilalang iyong ama. Siyang tumulong sa akin na makapagtapos. Tinulungan niya rin ang mga magulang ko na mabawi ang ikta-iktaryang lupain na nooy kinamkam ng mga ganid na kapatid ni Tay Nestor. Siguro ang dahilan kaya't naging magaan ang buhay ng mga Gray. Utang kong lahat sa iyong ama. Kaya kong ipagsangkalan ng sarili ko sa inyo. Kaya't sige na. Matulog ka na. Mahabang salaysay ni Maximus. Tipid na tango ang ginawa ng dalaga na hindi mapigilan ng ngiti. Hinilamos niya na muna ang mukha bago isarado ang mga mata. Namalaya niya na lang na nakatulog na pala siya nang gisingin siya ni Maximus. Nandito na tayo. Nakangiting ani ni Maximus na nagpabilis muli ng tibok ng puso niya. Napakalapit kasi ng mga mukha nila. Ano ba? Lumayo ka nga. Itinulak niya ito dahil parang na siyang nalulunod. Hindi na siya makahinga ng maayos. Umukit ang pilyong ngiti sa mapupula nitong labi na mas lalong nagpa-abnormal sa tibok ng puso niya. Ano bang ngiti yan? Iwas tingin na tanong niya. Pinamumulahan ka na kasi. Para ka ng mansanas. Kinikilig ka ba sa akin? Prangkang tanong nito. Sira ulo, asa ka naman no? Mas gwapo pa nga sa iyo ang fiancé ko. Sa sinabi niya'y nawalang mapaglarong ngiti sa labi nito. Bigla ay naging seryoso ito at dumistansya pa sa kanya. Walang panamang lalaking yun sa akin. Baka kapag piniti ko yun, matumba na lang yun. Shh! Hindi ko alam na mga tukmol palang gwapo para sa'yo. Malamig nitong sabi. Bumaba na rin to nang hindi man lang siya pinagbubuksan ng pintuan ng kotse. Dire-diretso lang ang lakad nito hanggang sa huminto sa tapat ng isang 2-story house. Problema nun. Nakamot na lang ni Kiara ang ulo bago sumunod kay Maximus. Nasagasaan ko bang pride niya? Wala sa sariling tanong niya sa sarili. Ewan. Anyat tumakbo na papalapit dito. Saktong paghinto niya sa tabi ni Maximus ay bumukas na rin ang pinto. Isang may edad na babae ang bumungad sa kanila. Anak ko! Mahigpit na yakap ang natanggap ni Maximus sa ina. Mahal, nandito ng panganay natin. Imporma nito sa asawa. Nay, may kasama po ako. Nilingon ni Maximus si Kiara na merong nakaukit na nahihiyang ngiti sa labi. Sinundan naman ni Nay Amelia ang nilingon ng anak. Kiara, iha! Kumalas ang ginang sa panganay na anak. Tsaka niyakap ang dalagang hindi inaasahan ang gagawing pagyakap sa kanya ng ginang. Masaya kung makita ka. Kamustang daddy mo? Kumalas na ito at ginagap ang kanyang kamay. Tumabi na rin dito ang asawa at ang dalawang anak na lalaki na mga binatilyo na. Hi ate, ako nga po pala si Alvin. Pakilala ng ikalawa sa panganay. At ate, ako naman po si Kaden, ang pinakagwapo sa aming tatlo. Masaya kaming makita ka ate, ang ganda-ganda mo po. Kinikilig namang segunda ng bunso sa magkakapatid. Hello Alvin, Kaden. Masaya rin akong makilala kayo. Malambing niyang bati rin sa mga ito. May boyfriend ka na po pala ate? Tanong ni Kaden. Wala. Mabilis na sagot ni Maximus. Ikaw ba si ate Kiara ha, kuya? Namewang to na parang nakatatandang kapatid na pinangangaralan ng mas bata sa kanya.
Wala pa. Si Kiara naman ngayon ang sumabat. Nagningning naman bigla ang mga mata ng binatilong si Kaden. Kukutusan kita, isa. Banta ni Maximus. Ala, binabakurang ka ni kuya ate oh. Manliligaw mo ba to? Bodyguard ko siya. Mabilis na sagot ni Kiara. Alam niyang pulang-pula na ang mukha niya dahil kanina pa yung nagiinit. Pakiramdam niya ay nasa hot seat siya ngayon. Hay nako, bata ka. Para ka talagang reporter. Tama na nga ang katatanong. Tayo na muna iha sa loob at nang makapagpahinga naman kayo. Paanyaya ni Tay Nestor. Pinangunahan na nito at ng asawang pagpunta sa salas na sinundan naman kaagad ng apat. Kamusta na nga pala ulit ihang ama mo? Usisang muli ni Nay Amelia. Hindi na kasi ito nasagot kanina ni Kiara dahil sa mga kapatid ni Maximus. Maayos naman po si Dad. Sa ngayon, mahinang tugon niya nang makaupo sila sa mahabang sofa. Nagkatinginan naman ng ginang at si Maximus. Umiling ang binata. Nakuha naman agad ng ginang ang nais ipahiwatig ng anak, kaya't hindi na ito nag-usisa pa. Nga pala mga anak, kumain na ba kayo? Tanong ni Tay Nestor. Hindi pa hutay. Si Maximus na ang sumagot. Naku tamang-tama dahil katatapos ko lang maghanda ng agahan. Tayo na't magsikain muna habang mainit-init pang mga hinanda naming agahan. Tara na iha. Alok ni Nay Amelia. Nauna na itong tumayo. Ginagap pa nito ang kamay ni Kiara tsaka inakay patungong hapagkainan. Pagkatapos ninyong magpahinga anak, ilibot mo itong si Kiara dito sa atin nang makita niya ang ganda ng Santa Monica. Nakaka-refresh ang mga tanawin dito sa amin iha. Wala kang malalanghap na polusyon. Si Nay Amelia na ipinagbabalat ng nilagang saging si Kiara. Heto iha, tikma mo. Masarap ito lalo pag sinawsaw mo sa bagoong. Sige po Nay, salamat po. Magiliw niyang tinanggap ang nilagang saging at isinawsaw ngayon sa bagoong. Masarap nga po. Walang halong kaartehang sambit niya. Sige iha, kain lang ng kain. Anang ginang. Nilagyan pa nito ang plato ni Kiara ng pagkain at ipinagtimpla rin ng mainit na tsokolate. Salamat po Nay. Nabusog po ako ng sobra. Mabuti naman. Mamaya, maghahanda ulit ako. May gusto ka bang ipaluto? Ay naku wala po. Kahit ano naman po'y kinakain ko. Hindi po ako mapili sa pagkain. Ganun ba? O siya sige. Anak, samahan mo itong si Kiara sa magiging kwarto niya at nang maiayos na mga gamit niya ron. Malinis naman na doon at kumpleto na rin ang gamit. Sige na muna iha, magpahinga ka na rin muna. Sige po. Salamat po ulit. Umalis sila doon ni Maximus. Medyo ancestral house ang style ng bahay. Pero dahil sa mga bagong kagamitan na hindi na yun gaanong nagmumukhang luma. Ako nang bahala sa mga gamit ko, Max. Magpahinga ka na rin dahil alam kong pagod ka. Wala ka pa kayang tulog. Kaya ko naman ang mga ito. Tsaka ligtas ako rito. Kaya kahit mawala ako sa paningin mo ayos lang. Anya nang makapasok na sila sa magiging kwarto niya. Kinuha niya na rin ang maleta sa kamay ni Maximus at saka yun ipinatong sa ibabaw ng kama. Sige na sabi, ako na ang bahala dito. Pananaboy niya dahil nakatayo pa rin si Maximus sa harap niya. Parang napako na ito doon. Ang ganda mo, Kiara. Wala sa sariling saad ni Maximus. Huli niya nang namalaya na nasabi niya pala yun ng malakas. Akala niya, sa isipan niya lang yun nasabi. Tuloy ay napakamot na lang siya sa kanyang batok. Alam ko na yan mula pa nang pinanganak ako. Sinikap niyang hindi kay Maximus ipakitang naging epekto ng ginawa nitong pagpuri sa kanya. Marami naman ang nagsasabi na napakaganda niya ngunit nang si Maximus nang nagsabi ay para bagay yung isang bomba at naiinis siya sa sariling damdamin dahil nagugustuhan yun ng puso niya. You're blushing. Pigil ang ngiting puna sa kanya ni Maximus. Mainit dito eh. Huwag mong isipin kinikilig ako sa'yo no. Sanay akong purihin. Alis ka na nga dyan. Pinagtulakan niya na itong palabas. Dahil kapag hindi niya pa yun ginawa, ay sigurado siyang marami pang damdamin ang lulukob sa kanyang puso. Hindi nga ba?
Oo, hindi. Anya tuluyang isinarado ang pinto ng sa wakas ay mapalabas ang nagpapapalpitate sa puso niya na si Maximus. Ano ka ba, Kiara? Nasapo niyang dibdib na patuloy sa pagtambol. Ano bang nangyari sa'yo? Huwag mong sabihing in love ka sa bodyguard mo, ha? Mabilis niyang inilak ang pinto tsaka nagmamadaling umupo sa ibabaw ng kama. Bakit naman hindi? Gwapo si Maximus. Gentleman. Mabuting anak at kapatid. Malalaki ang braso at kumpleto ang 8 tipak sa tiyan. Anang isang bahagi ng utak niya. Oh, goodness. Nalilito po ako. Nasabunutan niya na lang ang ulo. Dapat pala, nag-try man lang ako makipagrelasyon noon para at least alam ko yung feeling. Hindi yung ganito na sa edad 24. Bobo pa rin ako sa ganitong mga pangyayari. Anya sa sarili. Kung hindi pa nga tumunog ang cellphone niya, hindi siya hihinto sa pagsasalita ng mag-isa. Oh, Luis, may kailangan ka? Tanong niya nang tanggapin ang tawag ng kaibigan. Bruha ka? Umalis ka raw sabi ng maids nyo. Di ka man lang nagpaalam sa akin. Chichika ko pa naman sana sa'yo na. Nagbunga ng pagwa-one-on-one namin ni Jacob. Kaso wala ka naman. Asan ka ba? Malapit ka lang ba? Pupuntahan kita. Sunod-sunod nitong sabi. Napangiti siya't nagawang hawiin ang buhok. Congratulations, Luis. Masaya ako para sa'yo. Thank you. So, ano na? Nasaan ka nga? Nasa probinsya ako. Dito na muna ako hanggat hindi pa nagiging okay ang lahat. Nakakaloka rin naman kasi yung mga taong gustong gumawa ng masama sa inyo ni Tito Rafael. So, sinong kasama mo? Yung pogi mo bang bodyguard? Sa tanong ni Eloisa ay otomatikong nag-init muli ang magkabilang pisngin niya. Bakit naman ganun? Mabanggit lang ang lalaking yun ay nagwawala kaagad ang puso niya. Ano bang pakiramdam ng in love, Luis? Wala sa sariling tanong niya. OMG! In love ka na! Chika mo sa akin pag nadiligan ka na, ha? Tili nito. Nailayo niya tuloy sa tenga ang cellphone. Ay, wait. Kay Maximus ba? OM! Siya nga, yung hot na mahal mo? Eksaheradang ani ni Eloisa. Ang bastos talaga ng bibig mo kahit kailan ka. Tsaka ano ka ba? Hindi ko pa siya mahal, okay? Mabilis niyang tanggi. Hindi pa. Pero paano sa mga susunod na araw? Baka mahal na mahal mo na. Nangaasar ang tono ng boses nito. Ewan ko sa'yo. O sige na, mauna na ako dahil mag-aayos pa ako ng mga gamit ko. Bye. Ay, teka lang naman sandali. Hindi niya na pinatapos pa ang kaibigan dahil mabilis niyang ibinaba ang linya. Naiiling pero napapangiti naman siya habang iniisip ang mga posibleng mangyari. Hindi naman mahirap magustuhan si Maximus. Malaki ang pasasalamat niya rito kahit na nung una ay talagang ayaw niya rito. Tuluyan niyang inilabas sa mga gamit sa maleta, tsaka yun inilagay sa cabinet. Matapos maayos sa mga dali, naligo na muna siya. Ate Kiara, kakain na daw po. Si Kaden na kumakatok sa labas ng kanyang pinto. Oo, sige, susunod ako. Sagot niya. Nagbibihis pa kasi siya at nagpapatuyo pa ng buhok. Binilisan niya na lang ang pagbublower ng buhok. Isang simpleng oversized shirt lang napili niya at short shorts. Kaya't kitang-kitang makikinis at mapuputi niyang binti. Tuluyan siyang lumabas at dumiretso sa hapag. Pagdating doon ay si Maximus kagad ang unang nakita ng mga mata niya. Bagong ligo rin ito at ang kaso ay wala pa itong suot na pang-itaas. Nakasabit lang sa balikat nito ang itim na sando. Hindi niya naman sana gustong tignan ng 8 tipak nito sa tiyan. Ang kaso, pasaway ang kanyang mga mata na basta nalang bumaba para pagmasan ng 8 pandesal nito. Enjoying the view? Pilyong tanong ni Maximus. Hindi sa kanya nakatakas ang ginawa nitong paglunok matapos dumako ang paningin nito sa katawan niya. Mas napangiti pa siya lalo nang mamula ang mukha nito. She found her cute lalo na nang kagatin nito ang pang-ibabang labi. Oh, iha, bakit namumula ka? May nararamdaman ka ba? Alalang tanong ni Nay Amelia na may dalang mangkok na may lamang ulam.
Mabilis pa nitong inilapag sa lamesa ang mangkok para lang masapo sa noong dalaga. She's fine. Hindi lang siguro si Kiara sanay na makakita ng Adonis, Nay. Nakangiting ani ni Maximus. Nagpalipat-lipat tuloy ang tingin sa kanila ng ginang. Kalaunan ay ngumiti ito na tila naiintindihan na mga nangyayari. Kalalaki mong tao kuya, landi-landi mo. Si Kaden, nabigla na lang sumusulpot. O sige, sabat ka pa. Wala kang alawan sa akin. Pananakot ni Maximus sa kapatid. Si kuya naman hindi na mabiro. Kamot ulong ani ni Clyde. Ito na ang naunang maupo at magsandok ng pagkain. Magdamit ka na anak, naiilang sa'yo itong si Kiara oh. Pagkuway utos si Nanay Amelia sa anak. Wala namang nagawa pa si Maximus kung hindi sundin na lamang ang ina. Nasaan nga po pala si Tay Nestor at Alvin, Nay Amelia? Tanong ni Kiara. Kanina pa kasi silang naroroon sa hapag pero wala pa rin ang presensya ng mag-ama. Nasa babuyan pa iha. Pipili sila doon ng kakatayin bukas para sa piyesta at sa anibersaryo namin ng aking mister. Sagot nito. Mamaya ng interview, kumain ka na muna. Sunod-sunod na nilagyan ni Maximus ng pagkain ng pinggan ni Kiara. Ubusin mo yan, ma'am, ha? Kinindatan niya pa ito bago pagduunan ng pagkain kinuha para sa sarili. Ang gwapo ng anak ko, no, iha? Mahinang siniko ni Nay Amelia ang dalagang hindi na magawang umimik. Panay kasi ang pagnakaw ni Maximus dito ng tingin. Opo, nauutal pang sagot niya. Magsasalita pa sanang muli si Nay Amelia nang makarinig sila ng tawag mula sa labas ng bahay. Tita, may dala po akong ulam. Nandyan po ba kayo? Sigaw ng isang babae. Si Luna ba yung nasa labas, Nay? Tanong ni Maximus. Mukhang oo. Sandali ha at pagbubuksan ko. Sige lang, kumain lang kayo. Tumayo na si Nanay Amelia at iniwan sila ron. Ano namang kayang kailangan nun? Rinig ni Kiara na sabi ni Maximus. Bakit? Sino ba yung Luna na yon? Kuryosong tanong ni Kiara. Ex ni kuya na hanggang ngayon patay na patay pa rin sa kanya. Hindi makapag-move on pero mabait naman niya si Ate Luna. Kaden. Saway ni Maximus sa kapatid na masyado ng madaldal. Ay, sorry ulit. Nakalimutan ko na may gagawin pa nga pala ako. Maiwan ko na kayo ate ah. Enjoy your meal. Tumayo na ito't mabilis na tumakbo. Huwag mo nalang pansinin yung mga sinasabi ng kapatid kong yun. Ayos lang sa akin. At saka, pas mo naman na yun eh. Ani Kiara. Tumango naman si Maximus. Maya-maya pa'y dumating na si Amelia kasamang isang babae. Hi Max! Nabalitaan kong umuwi ka kaya't pinaghanda kita nitong paborito mo. Tikman mo. Masarap yan. Parang ako lang. Ani Luna na ikinahinto ni Kiara sa akmang pagsubo. Luna iha. Maupo ka na lamang at sabayan kaming kumain. Ipinaghila ni Nay Amelia ng bangkwang dalaga. Ang kaso, doon ito naupo sa tabi ni Maximus at parang linta na kumapit sa braso ni Maximus. Ay, dito na lang po ako uupo sa tabi ni Maximus, Nay. Mas dumikit pa ito kay Maximus habang ang binatay biglang pinagpawisan nang makita ang mabilisang pagbabago ng maaliwalas sa mukha kanina ni Kiara. Tinanong mo man lang ba yung tao kung gusto kanyang katabi? Wait! Sino ba ito Max? Taas kilay pang itinuro ni Luna si Kiara. Kaya't ang dalaga, mas lalong dumilim ang mukha. Tensyonado tuloy ang mag-ina. Tinatanong ka niya, Maximus! Pinanlakihan pa ni Kiara ng matang binata. Sagot! She is the woman I love the most. Mabilis ngunit nauutal na sagot ni Maximus. Ano? Gulantang ang dalagang hindi inaasahan na ganun siya kadaling mapapalitan ng dating nobyo. Paano tayo? Hindi mo siya pwedeng mahalin. Palatak nito. At bakit naman hindi? Di hamak naman na mas lamang ako sa'yo ng 50%. Bitawan mo ng boyfriend ko kung ayaw mong manghiram ka ng mukha sa aso. Kalmadong banta ni Kiara na nagpaputla sa mukha ni Luna. Para na itong maiiyak. Ani mo'y natalo sa loto.
Inalalayan na lamang ito ni Nay Amelia hanggang sa makaalis. So, mahal mo ko? Kailan pa? Diretsahang tanong ni Kiara. 6 years na rin. Unang kita ko sa'yo nung nagdebo ka. Biglang nakamot ni Maximus ang batok. Biglaan naman kasi ang naging pag-amin niya. Kasalanan to ni Luna eh. May sinasabi ka? Tanong ni Kiara. Wala. Can I court you? Nahihiyang tanong ni Maximus. Bigyan mo ko ng magandang rason para payagan ka. Kasi gwapo ako at mabibigyan kita ng magandang lahi. Aray! Nasapo na lang niyang tinamaang noon nang batuhin siya ni Kiara ng buto ng manok. Sira ulo ka? Sungit-sungitang sambit niya. Gusto niyang matawa pero pinipigilan niya dahil ayaw niyang isipin itong mabilis lang na makukuha ang sagot niya. Ipasyal mo muna ako dito sa inyo. Pagkatapos nating mamasyal, tsaka ako pag-iisipan kung hahayaan ba kitang ligawan ako. Kondisyon niya muna sa ngayon. O sige, tara na. Mabilis pa sa 4:00 ang pagtayo ni Maximus at paglapit sa kanya. Naglahad pa ito ng kamay na agad niya namang tinanggap. Motor na lang ang ginamit nilang sasakyan dahil yung pickup truck ay dala ng ama ni Maximus. Ang ganda rito. Naisatinig ni Kiara nang dalhin siya ni Maximus sa taniman ng mga bulaklak. Oo, napakaganda nga. Saad ni Maximus na nakatingin sa kanya. Nilingon niya ito kaya't nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa lalaking unang nagpatibok sa inosente niyang puso. Kapwa na lamang silang natawa kapag hinahampas sila ng malalakas na hangin. Halika, ayusin natin yung buhok mo. Naupo si Maximus sa may parte na malilim at doon ay naupo. Tinapik niya pa ang tabi kung saan niya gustong maupo ang noon pang tinatanging dalaga. Lumapit naman kagad si Kiara at naupo sa tabi ni Maximus. Napapangiti na lamang ang dalaga habang tinitirintas si Maximus ang buhok niya. Mas napangiti pa siya lalo nang kumuha si Maximus ang bulaklak ng gumamela at inilagay yun sa tenga niya. Kasing ganda mong bulaklak na ito. Hinaplos nitong pisngi niya at pinataka ng magaang na halik. Hindi siya tumutol dahil nagustuhan ng puso niya ang ginawa nito. Sunod nilang pinuntahan na yung open field ng Santa Monica. Nagbike, kumain at nagmistulan pa silang mga bata na naghabulan sa pavilyong naroroon. Grabe ang sarap ng ganito. Walang pakialam kahit na madumihan siya at basta't ang mahalaga. Maibagsak niya ang katawan sa ilalim ng malaking puno kung saan nila napiling magpahinga. Nakangiting tumingin sa kanya ang simpatikong binata. Masaya ka ba? Tanong nito. Sinalubong niyang mapupungay nitong mga mata, kasunod ng marahan niyang pagtango. Hindi ko na nga maalala kung kailan noong huli kong naramdaman na malaya ako. Pakiramdam ko ibang tao na ako ngayon. Ngayon ko muling naramdaman ng buhay. Sana lang, matapos sa nidad ang mga dapat niyang tapusin ng tuluyan na rin kaming matahimik. Alam mo ba, pinagdarasal ko na sana walang masamang mangyari kay Dad. Saan man siya nagpunta? Dahil kapag may nangyari ay, baka hindi ko kayanin. Siya na lang ang meron ako eh. At ayokong pati siya mawawala sa akin dahil lang sa prinsipyong pinaglalaban niya. Ibinaling niya sa maliwalas na kalangitan ng tingin ng pakiramdam niya ay matutunaw na siya sa mga tingin ni Maximus na punong-puno ng paghanga at pagmamahal. Napasinghap, nanuot tuloy ang mabangong amoy nito sa ilong niya. Yumakap din ito sa kanya. At sa yakap na itong yun ay tuluyang naglaho ang mga agam-agam niya. Mahal kita, Kiara. At ang lahat ng mahal mo'y mahal ko rin. Walang mangyayari sa daddy mo. Malakas siya at mabuting tao. Hindi siya pababayaan ng nasa itaas. Alam ko. Isang magaang na halik ang iginawad niya sa noon ni Kiara bago sakupin ng labi nitong noon niya pa gustong angkinin. Ang halik ay tumagal ng 3 minuto. At matapos yun, ay isang matamis na ngiti ang kanilang pinagsaluhan. Ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa naging 1 taon ang ginagawang panliligaw ni Maximus bago niya tuluyang nakuha ang matamis na oo ng babaeng pinapangarap. Nang araw ding iyon ay nagpropose si Maximus. Ayaw niya na kasing patagalin pa ang lahat. Wala na rin naman kasing hadlang.
Nahuli na ang mga taong gumagawa ng masama sa pamilyang Guerrero at si Austin na mismong umatras sa dapat na engagement nila ni Kiara matapos kausapin ni Maximus. Minadali man ni Maximus ang proposal ngunit ang kasal ay hindi dahil gusto niyang iparanas ang mala fairy tale na wedding para sa iniibig na dalaga. Mula sa sariling busang ginamit niya para sa engranding selebrasyon para sa kanila. Ilang beses pang nagpresenta si Rafael ng tulong, ngunit ni isa doon ay hindi niya tinanggap. Natatawa na lamang ang mga kapatid ni Maximus sa kanya nang umiyak siya nang makita ng napakaganda niyang bride na naglalakad papalapit sa kanya. Ang ganda niya. Ang swerte ko po, Lord. Salamat. Mahinang usal niya. Relax ka lang. Anas ni Franco na kaibigan at best man niya. Manahimik ka nga dyan. Sinisira mo yung momentum ko. Anyang ikinatawa na lang ng isa. Huminto ang mag-ama sa harap niya tuluyang ibinigay ni Governor Rafael ang palad ng uni ka iha. Ayoko ng isang apo ha? Gusto ko marami. Anas nitong ikinatawa nila ni Kiara. Bubuo po kami ng isang team sir. Ani Maximus. Dad, iyon ang itatawag mo sa akin. Tinapik siya nito sa braso bago sila iwan. Ang ganda mo mahal ko. Hindi niya mapigilang hindi ito purihin. Nakakabaliw ang gandang taglay mo. Dagdag pa niya. Mahal din kita, mahal ko. Hinaplos ni Kiara ang kanyang pisngi. Pucha, kinikilig oh. Anas ni Franco. Hindi naman to pinansin ni Maximus sa nakatuon lamang ang atensyon sa pinakang magandang babae sa kanyang mga mata. Hawak kamay silang humarap sa pari at buong pusong nangako ng pag-ibig hanggang sa wakas. At matapos nga ang kasalay, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Maximus. Ibinuhos niya ang buong pagmamahal sa asawa. Halos hindi niya natantanan si Kiara. Kung hindi pa nga sa kanya nakiusap na tama na dahil antok na ito ay hindi talaga siya titigil. Ilang linggo lang matapos ang honeymoon ay tuluyan nilang nakuha ang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Lalaki ang una nilang anak na nasundan ng 2 babae. Kambal ang ikalawang bunga ng kanilang pagmamahalan. Buong akala nila hanggang 3 lamang sila ngunit heto at isinisilang muli ni Kiara ang isa na namang malusog at nagagwapuhang kambal na lalaki. Grabe ang sayang ibinigay sa kanila ng kanilang mga anak sa pamilyang kanilang binuo. Ngunit kung sila'y masaya, mas masaya ang mga lolo't lola ng kanilang mga anak, maging ang mga tito nito. Sa ngayon, ang tanging mahihiling na lamang nila ay protektahan sila ng Panginoon at bigyan ng malulusog na pangangatawan. Si Rafael ay nanalo sa pagiging senador nito hanggang sa matapos ang termino sumubok namang tumakbo bilang presidente at sa awa naman ng Diyos ay nanalo. Bagaman maraming problema ang bansa, ay nagagawa ni Rafael na resolbahan ang lahat. Natulungan niya mga nasa laylayan. Marami ang proyektong natapos sa panunungkulan ng isang mabuting ama, lolo at pinuno ng bansa. Proud na proud si Kiara sa ama. Kinilala kasi ito ng mga karatig at kaalyadong bansa bilang isang mahusay na pinuno. Wakas.